Ngayong umaga, nag-file po ako sa Ombudsman ng kasong plunder at iba pa na kaso laban kay Mayor Duterte. So, ito po yan. Sir, dito po sir. Sir, dito. Sir. Ito na ka. Sir, dito po mo sir sa babo. Pinag-uusapan natin kung ano yung possible sources ng kanyang kayamanan. So, meron kami nakita. Ito yung kanyang ghost employees. 11,000 contractual employees na ang budget nito ay 708 million pesos a year. So, dito natin makikita na yung hypocrisy ni Mayor Duterte na sinasabi niya yung contractualization, yung ENDO must stop, STOP. Pero kita nyo rito, since ilang years na, 12 years, yung mga contractuals niya. Pero ang masama nito, ito, mga hindi tunay na tao. Ito ay nasa payroll, binabayaran ng City Government of Davao City na napupunta sa bulsa ni Mayor Duterte na yun nga, na-discover natin dun sa kanyang mga bank accounts. So, ito ang smoking gun. Nahuli na ang pangungurakot ni Mayor Duterte. Kaya sana maliwanagan na yung mga kababayan natin na kaya kayo nanlilang noona dahil hindi siya corrupt. Pero ngayon, yung pala siya ay corrupt. Sinabi niya, simpleng tao siya, yung pala siya ay bilyonaryo. At sabi niya, diretso siyang kausap, yung pala ay nagtatago sa mga teknikalidad. At sabi niya, siya ay honest, pero hindi pala. At sinabi niya siya ay matapang, yung pala siya ay duwag sa katotohanan. So wala nang bentahe ito. Lahat nung pinauna niya na panliling lang sa mga kababayan natin, bistado na. So, alam ko, sabi nila ay huli na ito. Pero sa akin, iba na. Kaysa naman na malin lang tayo at makapili tayo ng hindi naman totoo. So, we took time. Hindi namin ito nilabas kagad. Nag-research kami until na-validate namin. Ngayon, may kaso na. At ito rin ang makakapag-compel finally sa Anti-Money Laundering Council, sa Ombudsman, na ilabas nila yung mga katotohanan tungkol dito sa bank accounts na ito.